Penyos ka, okay. Okay na. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Evening po. Yan, maliwanag na maliwanag po, ano? At salamat po sa Panginoon at tumigil ang ulan. Mas maliwanag natin mapapakinggan ang salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo muna po sama-samang manalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, aming Ama, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa iyo. Nagpapasakop at nagsusumamo kami. Humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng gabay, patnubay at pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Aming Diyos na buhay, katagpuin mo kami, Panginoon, sa aming mga tahanan, ang mga mananampalataya, Panginoong Diyos. Ang mga sinusubaybay sa iyong mga salita. Maraming pong salamat, Ama. At nalangin po namin na ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan sa gabing ito. At maparangalan ka ng bawat isa sa amin. At habang kami, Panginoon, ay nakikinig ng iyong salita, turuan mo kami, banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw ang madakila, ikaw ang maluwalhati sa pagsamba namin, Panginoon, sa gabing ito. Muli po, aming Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming iisipin at gagawin. Marami pong salamat sa gabing ito na iyong itinakda. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Kung hindi po nawawaglit sa inyo, mga kapatid, pangatlong buwan na po natin tinatalakay po, no? Ang aklat po ng Hebreo. Pero 3 kabanata lang po ang ating tinalakay, no? Ang chapter 11, chapter 12, and chapter 13. Na ito po ay tumatalakay bilang paglalahad ng ating pong pananampalataya. Sa takbuhin ng ating pananampalataya, babasahin kong muli po ang nilalaman ng sulat na ito na may akda sa aklat ng Hebreo, kabanata 13. Kung maliwanag po nakakaabot po sa inyo at maging sa ibang bansa, no? Katulad po ng kinalalagyan ni Ate Lucille, bansang Amerika. Ito po ang nilalaman at nais ko pong basahin na magmuli sa inyo ang 25 talatang nabanggit po sa Hebreo, kabanata 13. Ang title po nito, Pagmamahal, Namumuno, Kaayusan, Tagapangalaga. At habang binabasa po natin ang laman ng mga talatang ito, mga kapatid, ilagay po natin ang pinakamahalaga sa dalawang binabanggit po na kautusan ng Diyos. Ang mahalin mo ang iyong kapwa
ng gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan po ay pagpapakita ng isa sa pinakamahalagang kautusan na binabanggit po na madalas ang Torah, mga kapatid. Pagmamahal, namumuno, kaayusan, tagapangalaga. Sinasabi po sa mga talatang ito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy na mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Nakikita niyo po, no? May binabanggit pong kautusan ng Diyos. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat tingnan niyo po ang Diyos, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Pagmasdan niyo po ang Diyos. Pinapakita po ng salita ng Diyos na siya po'y nakikipisan sa mananampalataya. Nananahan po siya sa isang mananampalataya. Kaya po, kung wala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, wala tayong magagawa. Tuloy po tayo. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung sino si Jesus, kung sino si Jesucristo noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Tayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga hinandog. Sa dambanang ito, ang dugo ng mga hayop ay dinadala sa pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Gayun din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang ating hinahanap, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang
pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami, nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, inihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol na mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Nais ko ring malaman ninyo na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo. At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Mga kapatid, no? Binasa ko po at minarapat po na ulitin, na basahin ang nilalaman po ng isinulat na may akda. Isinulat ito na may akda bilang Hebreo, isang Hudyo na pahalagahan ng mga mananampalataya ang apat na salita bilang pagsasara na aklat na ito ng Hebreo na may pamagat, pagmamahal, namumuno, kaayusan, tagapangalaga. Mga kapatid, naputol po yung nakaraan po natin mga pagtuturo tungkol po sa chapter 13 ng aklat ng Hebreo. At ito po ay naputol sa Romans chapter 5, chapter 4. Lulundag na po ako. Sandali lang po. Yan, kung naalala niyo po, no? Ang salita tungkol sa tagapangalaga. Basahin po natin ang nilalaman po ng chapter ng Romans number 4 po, no? Yan, ang pastol. Kung makikita niyo po, no, ang pahayag ni John, bago ko po basahin, no? Ang mga talatang pong sumusunod dito. Sabi po ni John sa chapter 10, isa sa nakasama ni Jesus. Noong mga panahong iyon.
Kung inyo pong maalala at kung kayo po ay mga mayroong pong hinahawakang Biblia sa oras na ito o nakabukas po ang inyong mga gadget. So chapter 10 po, no? Wala po sa inyong screen. Ngunit ako po ay naniniwala, no? Na nakabukas po ang inyong mga gadget. At may mga Biblia po kayong hawak sa oras na ito. Sabi po sa John chapter 10, verses 11, 14, and 15. Ano po? Binabanggit po sa 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Verse 14 and 15, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa. At ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mga kapatid, sa isinulat po ito, no, pinatutuhanan ni Juan na ang Panginoong Hesus ang dakilang pastol. At binabanggit po, sino siya? Si Jesus. Si Jesucristo. Sabi po sa talatang si Kristo po, kung sino si Jesucristo noon, the past, the present, and the future, wala pong pagbabago mga kapatid. Ano ang kanyang ginawa? Bakit ipinigay ng Ama ang lahat ng karapatan sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo? Ang ginawa po ng Ama sa kanyang anak, minsan lang tayong tinubos. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod. Labas po, no? Lungsod, ibig sabihin po, pagpapakita sa mga tao na makita ng bayang Israel. Physically po. Sabi po dito, gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Mga kapatid, wala po sa inyong screen, pero sang-ayon po sa sinulat ni Apostol Pedro sa Kabanata 2, talatang 24 at 25. Kung nandoon na po kayo, no, babasahin ko po sa inyo. 1 Peter chapter 2, verses 24, 25. Kung nandoon na po kayo mga kapatid, sa kanyang pagkamatay sa krus, tingnan niyo po, no, bakit binigay ng Diyos Amang nasa langit ang lahat ng karapatan, kapangyarihan, at kadakilaan sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan, mga kapatid. Kaya po ang ating katawang ito
bilang mga mananampalataya na nagpapatuloy sa pagtakbo sa ating buhay na pananampalataya, mga kapatid. Patayin na ang ating katawan sa kasalanan. Ituloy po natin, no? Verses 24-25 ng 1 Peter chapter 2. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling. Mga kapatid, wala nang karapatan sa atin ang anumang klase ng kasalanan. Mga kapatid, nang ipako ang Panginoong Hesukristo sa krus, kasamang napako lahat ng ating mga kasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat. Kaya po mga kapatid, wala nang karapatan sa ating mga mananampalataya ang anumang klase at uri ng kasalanan. Sapagkat iba po ang pananaw ng ating Panginoon tungkol sa kasalanan. Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Tuloy lang po tayo mga kapatid. Siya ngayon ang gumagawa sa atin. Siya ngayon ang gumagawa sa atin. Binanggit po yan ng Panginoong Hesukristo. In verses, tignan po natin, no, para makita po natin. Ano magagawa sa atin ng tao? Sabi niya po sa verses ng Hebrew chapter 13, verses 5 and 6. Sabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, kaya't malakas ang loob nating masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ang Diyos po ang tumutulong sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagbubukas ng ating kaisipan, mata, tenga, kaya natin nakikita ang anumang maaari nating magawang kasalanan. Siya nagsisilbing ilaw, mga kapatid, sa ating pamumuhay. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Karapat dapat lamang po na parangalan ng tao, sambahin, pasalamatan, at tunay na paglingkuran ng ating Diyos na buhay. Sapagkat siya po ay nakipisan sa mga mananampalataya. Ang tupa sa kulungan, mga kapatid, sa mga talatang 13, 14, 15 hanggang 16, binabanggit tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Amen po ba? Tayong mga tinubos, pinalaya mula sa kasalanan. Mga kapatid, nabubuhay na tayo para sa Diyos. Hindi sa mundong ito.
nabubuhay tayo para sa Diyos. Hindi sa mundong ito, mga kapatid. Sinasabi po sa mga talatang ito, tayo ay magtiis ng kahirapang kanyang tiniis. Kung ano po ang hirap na tiniis ng ating Panginoong Hesukristo, dapat malaman natin. Sabi sa talatang 13, kaya't pumunta tayo sa Kanya sa labas ng kampo. Masaksihan natin ang hirap, hapdi ng tiniis ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Alam po natin at nalalaman natin hindi po lingid sa ating kaalaman kung gaano ang tiniis na hirap ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, talatang 26, itinuring niyang higit na mahirap o mahalaga. Tingnan niyo po yung naging buhay po ni Moises Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Naging buhay po ni Moises. Hinubad niya po ang karangyaan ng mga panahong iyon. Hinubad niya po at inalis ang kanyang kasuotan at bumaba sa level ng mga Israelita na sa loob ng 430 years nagsilbing alipin. Nakipamuhay si Moises sa level ng mga Israelita. Ayon po sa istorya po yan, mga kapatid. Sapagkat nakatuon sa puso po ni Moises sa istorya niya po ng buhay niya. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang sabi po na may akda, tayo ay mag-alay ng papuri sa Kanya at mabubuting gawa. Mga kapatid, ipinapakita po sa mga talata pong ito, kung pararangalan daw po natin ang Diyos, kailangan makita sa ating mga gawa. Kung sasambahin natin ang Diyos at pasasalamatan, pakita natin sa ating mga mabubuting gawa. Katulad lamang ng tinalakay po natin, sa Matthew 26, ipinakita ng babaeng makasalanan kung paano niya ginalang po, inonor. Ipinakita ng babaeng makasalanan kung paano niya sinasamba ang Panginoong Hesukristo noong mga panahon na yon. Hindi niya inalintana kung ito ba'y mamahaling pabango na ibinuhos. Hindi tinignan po ng Diyos. Tinignan ng tao, sinuri, bakit itinapon daw. Kung tayo po ay mag-aalay ng mga papuri sa Kanya at mabubuting gawa, sabi po sa mga talatang ito, tulad ng mga batong buhay
Sandali lang po, no? Lumundag po ako. Sorry po. Sabi po sa talatang sumusunod po, no? 15, 16. Babalikan ko lang po. Lagi tayo mag-alay ng mga papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan, at huwag nating kaligtaan. Pinapakita po, no, sa talatang 16. Talatang 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pinapakita po sa ating mga gawa. Sabi po sa talatang 16, paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Ang sabi po sa banal na kasulatan, sa pinakamahalagang kautusan ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili. At bilang pagsamba sa Diyos, mga kapatid, mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan, mga kapatid. Yan po ay pinakamahalagang kautusan ng Diyos sa ating bilang tumatakbo sa ating pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo isang church. Maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Salaminin po natin ang church. Pagbulay-bulayan natin ang ating iglesia. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Okay, kay Apostol Pablo, ialay ninyo ang inyong buhay banal. Madalas na sinasabi po at narinig natin po, no? Sa mga paalala, sa preaching ng ating Pastor Dante, maglingkod. Maglingkod tayo, mga kapatid, sa Kanya. Bilang mga paring itinilaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual. Ano po bang espiritual na kaloob sa iyo ng Diyos? Na nakalulugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo na nagkaloob ng iba't ibang espiritual na kaloob sa atin upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Ialay natin ang ating buhay bilang mabangong handog, banal buhay, mga kapatid. Alay papuring handog sa pamamagitan ng ating labi. Ating labi? Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi. Alam po, mga kapatid. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos.
sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating labi, mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Mga kapatid, kilala po ba natin ang ating sinasamba? Kung kilala natin ang Diyos na tumubos sa lahat ng ating kasalanan, mga kapatid, ibigay natin yung the best na papuri. Handog para sa Diyos. Ang Diyos Ama, ang lahat ng nagsagawa po nito. Parangalan natin ang Diyos sa tuwina. Ang nais na handog ng Diyos na ibigay natin para sa Kanya, mga kapatid kong minamahal, ay ang ating buhay. Isang handog na buhay, banal para sa Diyos. Yan po ang gustong ihandog ng Diyos bilang papuri, pagsamba sa Kanya. Ang ipagkaloob natin ang ating buhay sa Kanya. Bilang pagkilala sa Kanyang pangalan, alay papuring handog sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa. Hallelujah, Lord. Purihin ang iyong mga salita. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Laging bukas ang pinto ng ating mga tahanan. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Kung may mga nangangailangan po ng tulong, mga kapatid, estimahin po natin sila. But, kailangan natin suriin kung sino ba sila na humihingi sa atin ng tulong. Alam niyo po, no, paminsan-minsan po may mga taong lumalapit sa harapan ng ating mga tahanan at humihingi ng tulong, humihingi ng pera. Ako po, ulitin ko po, no, hindi po ako nagbibigay ng pera. Bibigyan ko po sila pagkain. Bigas man lang o anumang ulam na makakain nila. Ganun kasi po, no, sinisigurado ko rin po, no, kung pera, hindi ko po alam kung saan dadalhin ang pera. Tinitiyak ko lang po na ang pagkain ay pakikinabangan nila. Sapagkat huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Manatili tayong nakatingin, pagmasdan niyo po, no, kung ano po nilalaman ng pangangalaga pong ito ng Diyos, no? Manatili tayong nakatingin sa pangako ng Diyos para sa ating hinaharap and for the future, in verse 14, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang ating hinahanap at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Hebreo 11:10, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon
At ang Diyos mismo ang nagplano. Ang Diyos Ama mismo ang nagplano at nagtayo. Sapagkat maging po si Abraham habang siya po ay sumasampalataya sa Diyos, halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sayon. O naalala niyo po yung nakaraan, no? Last first Sunday po, no? Ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang. Napakaraming anghel po. Napakasarap po sigurong puntahan ang lugar na ito. At habang tayo po ay patuloy na tumatakbo sa ating buhay na pananampalataya, sinisikap po ng mga mananampalataya na marating ang hangganan, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Mga kapatid, napakapalad natin sapagkat sa ating pagtakbo sa pananampalataya, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ano ang magagawa ng tao? Kaya malakas ang aking loob na sabihin, ang Diyos ang tumutulong sa akin sa aking pagtakbo sa pananampalataya upang maabot ang Jerusalem sa langit, ang buhay sa kabilang buhay, ang kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Mga kapatid, bilang pagtatapos po ng pagbabahagi ng aklat po ng Hebreo, Kabanata 13, iiwan ko po sa inyo ang aklat po ng Pahayag, Kabanata 21, bilang pagsasara po. Magpatuloy tayo sa takbuhin ng ating pananampalataya hanggang sa marating natin ang hangganan, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Mga kapatid, sa Diyos ang lahat ng papuri. Tapos na po ang pagbabahagi natin